Binitawan na sana niya ang braso ko nang para na naman akong matutumba. Ang sakit ng tuhod ko. Gago. He clicked his tongue again. He was left with no other choice but to support me, so I won't stumble on my feet again. Hindi naman matanggal ang pangisi ko dahil sa ginawa niya. Your kiss. Ibinigay ko sa kanya ang susi ng kwarto ko. Ang susi sa puso ko, ayaw niya ba? Ew. Lang niya, hindi ko kayang sabihin sa kanya iyon kung hindi ako ganito at nasa normal state ako. Nang mabuksan niya ang kwarto ko ay hindi niya pa rin naman ako pinabayaan at inalalayan niya ako hanggang sa makarating kaming dalawa sa may kama ng silid. Marahan niya akong inihiga doon. Para bang nakahinga na siya ng maluwag nang maihiga ako sa kama. Iniisip niya siguro na magiging tahimik na ang buhay niya dahil nakahiga na ako sa kama ngayon. Akala mo lang iyon, Bricks. Hindi pa ako tapos. Inilagay niya sa side table ang susi ng kwarto at akmang aalis na nang bumangon ako mula sa pagkakahiga at agad na hinawakan ang kamay niya. Hinigit ko iyon at nilaksan ko ang puwersa para matumba siya sa akin. Napahiga akong muli sa kama at siya naman ay natumba sa ibabaw ko. Kitang-kita ko ang pagkagulat sa kanyang muka. Napangiti naman ako sa kanya. Ramdam ko ang pag-iinit ng aking pisngi pero hindi ko na iyon masyadong pinansin. Buo ang loob ko at sasabihin ko iyon sa kanya ngayon. Binitawan ko ang kamay niya at dahan-dahang hinawakan ang magkabilang gilid ng kanyang pisngi. Lalong lumawak ang ngiti ko at halos mapapikit ako sa sobrang lawak nito. Gumala isang kamay ko pababa sa kanyang labi. I glide my thumb on his lower lip as I gently bite mine. Umawang kanyang labi dahil sa ginawa ko. Tiningnan ko siya ng diretso at dahan-dahang sinabi sa kanya ang mga salitang pilit ko pang itinatanggi noon. I like you, Bricks. I like you so much, and it's driving me crazy. Napadpad ang aking isang kamay sa kanyang batok at ang kanang kamay ko naman ay nasa pisngi pa rin niya. Hindi nawawala ang ngiti sa akin labi. Kahit pakiramdam ko anumang oras ay maaari akong maiyak dahil halo-halo ang nararamdaman ko. I tried to lift the upper part of my body, reaching him and trying to kiss his lips but I stopped halfway. Muli ako nahiga at pinagtawanan ko ang sarili. Bumitaw na ako sa pagkakahawak sa kanya. Ipinatong ko ang aking kanang kamay sa ibabaw ng aking mga mata at nag-iwas ng tingin. Damn it. I said it. Bulong ko sa sarili ko. Hindi malaman kung pinagsisisihan ko ba sinabi ko iyon o hindi. Bukod pa roon, I tried to kiss him. Ganoon na ba napuno ng hangin ang utak ko? Nasa ibabaw ko pa rin siya. Ang magkabilang kamay niya ay nakatukod sa magkabilang gilid ko. Hindi ko alam kung ano expression niya ngayon dahil ayokong tumingin. Natatakot akong tumingin. Napasingap ako nang hawakan niya ang kanang kamay ko na nakatakip sa aking mga mata at ipinatong niya iyon sa ibabaw ng kama. Sa gulat ko sa ginawa niya ay napatingin ako sa kanya. Madilim ang ekspresyon ng kanyang mga mata. Ganun pa man ay hindi ko ito maintindihan. How dare you do that? Gamit ang napapaos na boses ay sinabi niya iyon sa akin. Napalunok ako at naramdaman ko ang paggapang ng kaba sa aking buong katawan, blocking my senses. Para ako namamanhid. Wala akong ibang maramdaman kung hindi ang kaba at mabilis na pagtibok ng aking puso. Slowly, he leans down on me, stopping midway and making our distance just inches away. My breath is short and is hotter than normal. My eyes travel from his eyes down to his soft and red lips. I lightly bit my lips again. That's so tempting, but I shall hold myself back from doing something that I might regret later. Malay mo, hindi niya pala gustong halikan ko siya. I'm sorry. Hindi ko dapat tinangkang gawin iyon. Do you have the slightest idea how much I tried to refrain myself from touching you ever since I met you? And here you are, attempting to do those things like it's the easiest thing to do. And you dare stop halfway through? How much of a test are you, Vienna? He said in a low-pitched voice. Halos maihi ako sa boses niya. That was so freaking sexy. Alam niya bang napaka-illegal ng boses niya iyon? I bet. Napansin ko ang mas paglapit ni Bricks sa aking muka, closing the remaining distance we have. Nang mapansin ko na sobrang lapit na ng kanyang labi sa akin ay agad ako nag-iwas. Itinikom ko ang aking labi at tumingin sa kaluwang bahagi ko. I don't think I can do this. Bukod sa tuhod ko na nanginginig kahit nakahiga ako ay nararamdaman ko rin ang panginginig ng aking boses. Why? He whispered with a hoarse voice.
Napapikit naman ako. Sino kayang malaking tukso sa amin dalawa? Hindi ba? At siya? Bukod pa roon, nararamdaman ko ang kanyang mainit na paghinga sa akin leeg. Pakiramdam ko'y konti na lang, lalapat din ang labi niya rito. Nahihiya ako. Hindi ko alam kung kaya ko bang gawin ito. Nahihiya akong halikan siya. Baka mamaya hindi ako magaling kagaya ng mga babae niya at madismaya lamang siya. But the sexual tension between us is so damn crazy. My body is heating up. Tumawa siya. Muli ako napapikit. From his low laughter, para akong kinikiliti. Vienna, look at me. Nagdadalawang isip ako kung titingin ba ako sa kanya o hindi. Ang ending, tumingin pa rin ako. Parang nanunoy yung aking lalamunan na magtama ang aming mga mata. Kinagat ko ang aking labi. Tinangka akong umiwas muli ng tingin ngunit agad niyang nahabol iyon. My breath is hitching and I can't move the other parts of my body. Why are you being so shy? Now, when you already kissed me. Natigilan ako sa kanyang sinabi. Nanlak ang aking mga mata tumingin sa kanya. Humihingi ng kumpirmasyon sa sinabi niya. Huh? Muli siyang natawa dahil siguro sa naguguluhang reaksyon ko. Walang nakakatawa roon. Lalo lamang ako nakaramdam ng hiya. We kissed? Kailan? Saan? Wala akong matandaan. Nabagok ba ako para makalimutan ko ang pangyayaring iyon? Hindi. Kung nangyari talaga iyon kahit gaano pa kalakas ang pagkakauntog ko ay malayo makalimutan ko ang ganong klaseng pangyayari. The night, you went to revel. You were so drunk that I have no choice but to take you to my condo with me. You called my name, pulled me towards you and you kissed me. Nakangising sabi niya. May ilang hibla ng buhok na sumabog sa may noo ko. Tumingin siya roon at inayos ang ilang hiblang iyon. Ako naman ay pinoproseso pa ang kanyang sinabi. Kung hindi niya lang siguro hawak ang kamay ko ay napatakip na ako sa aking bibig. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tinanong kita ka na umagahan. Shit. Now, I get it. Noong umaga ay may inaalala ko. May iniisip ako na nagawa ko pero nakalimutan ko na. Hindi ko kasi mapagtanto kung alin ba ang panaginip sa totoong nangyari nung gabing iyon. Yun. Tumawa si Briggs. Hindi ako natatawa. Hindi naman yun joke eh. As far as I remember, you asked me if you did something embarrassing. Kissing me, Vienna, wasn't embarrassing. Hinaplos niya ang aking pisngi kaya't napapikit ang isang mata ko. Para kung puso kong makto dahil sa paghihimas niya. But still, he glides his fingers on my lips, shutting me up. Hush. Habang nilalaro ang aking labi. We have an unfinished business to attend to. Matapos niyang sabihin iyon ay dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha sa akin. His lips touched mine and it almost made my head explode. He gives me soft and light kisses which awakened the inner demon that was sleeping inside me. Hindi ako nakontento sa mababaw na halik na iyon, kaya agad kong hinawakan ang kanyang batok upang idiin at mas maging mapusok ang aming halik. Naramdaman ko ang pagbitaw niya sa aking kanang kamay at tinawakan na magkabilang pisngi ko, guiding me in every kiss he makes. I keep on moaning in between our kisses, gasping for air, wanting for more. Naglakbay ang aking isang kamay papunta sa kanyang buhok. Marahan kong ginulo ang bawat hibla nito na siyang mas nagpalalim pa sa aming halik. Halos mabaliw ako sa paghalik niya. His hands trails my body as he keeps on kissing my neck, gently biting my shoulder too. Tinangka ni Briggs na tanggalin ang aking damit na pang-itaas na nakatuck-in sa aking palda. Tinulungan ko naman siya upang mas mapabilis ang pagtatanggal niya nito. Tumigil siya sa ginagawa niya at lumapit sa tenga ko. Can you take off your clothes from me? Please. I want to watch you while you're undressing. Para kong kinapos sa hininga dahil sa sinabi niya. That sounds so hot. Damn it. Lalo lamang ako matuturn on. Not to mention na medyo sabog pa ako dahil sa pag-inom ko ng wine kanina. Tumango ako tumayo. Siya naman ay naupo lamang sa kama habang nakatukod ang kanyang dalawang kamay roon. Hinihintay ang gagawin kong paghuhubad. Mabigat ang aking bawat paghinga. Hindi ko na yun pinatagal pa at dahan-dahan ko nang hinubad ang aking pang-itaas na damit. I unbuttoned everything and slowly taking it off. Nakita ko pa ang pagkagat niya sa kanyang labi habang inoobserbahan ang aking ginagawa. Pakiramdam ko ay papalitan ko ng impyerno dahil sa init ng katawan ko.
Iminulat ko ang aking mga mata nang tumunog ang alarm ko. Nagising ako na wala na si Briggs sa aking tabi. Agad kong naramdaman ang pagkabigo dahil pakiramdam ko ay one night stand ang nangyari. Hindi ko nga alam kung iisipin ko bang panaginip lang ang lahat. Naupo ako sa kama at agad kong tinakpan ang aking katawan gamit ang kumot. Kailangan ko nang kumilos dahil may conference pa nga pala akong kailangan puntahan. Igagalaw ko pa lang sana ang binti ko nang mapapikit ako sa sakit ng aking hita, pati na ang pagkababae ko. Shit, my whole body is sore. Hindi na rin ako magtataka. Yes, we did it last night. Napatingin ako sa pinto ng banyo nang bumukas iyon at lumabas si Briggs mula dito. He's half naked and the only thing that wrapping around his lower body is a towel. Halos malaglag ang panga ko habang pinagmamasdan siya. He's still here? Akala ko umalis na siya. Good morning. Nagtaas ang aking tingin sa kanyang mukha. He smiled at me and walked towards the bed. How are you feeling? Alam niya siguro na maaaring kailangan ko ng wheelchair ngayon dahil hindi ako makakatayo ng maayos kaya kinakamusta niya ako ngayon. Char. I feel fine, but my whole body is sore. I can't even move my legs. Napangiwi ako. Nahihiya akong sabihin iyon sa kanya pero sa tingin ko hindi rin naman makakatulong sa akin kung hindi ako magsasabi ng totoo. That's not fine at all. Ngumisi siya at lumapit sa malinis na damit niya. Kailan pa siya nagkadamit dito? You don't have to attend the conference. Ako na lang pupunta doon. Nabigla ako sa sinabi niya. Magpoprotesta pa lang sana ako nang lingunin niya ako. Hindi ka rin naman nakikinig. Humalakak pa siya. Napati ko ang aking bibig dahil sa pangaasar na sinabi niya. He knows. At sa tingin ba niya, sino kayang dahilan bakit hindi ko magawang makinig sa mga sinasabi ng speaker? Kaya ko naman. Nang maisuot niya ang kanyang trouser ay agad siya naglakad papalapit sa akin. Naupo siya sa gilid ng kama at inalalayan ako upang makabalik sa pagkakahiga. No, just stay here and rest. Iniayos niya ang aking buhok. Dinama ko naman ang kanyang kamay. Is this storm happening? Hindi ako makapaniwala. Hindi na ako umangal pa at tumango na lang. Nahiga muna akong muli at maliligo siguro ako maya-maya. Ngumiti sa akin si Briggs at tumayo na bago ipagpatuloy ang kanyang pagbibihis. Napatingin ako sa kanya. Gusto kong i-open up ang sinabi ko sa kanya kagabi. Gusto ko malaman kung ano iniisip niya patungkol sa nararamdaman ko. May pag-asa ba o wala? Vienna. Bumalik ako sa ulirat ko nang marinig kong pagtawag niya. Bumuntong hininga siya bago tumingin sa akin. Base sa expression ng mukha niya ay alam kong hindi maganda ang sasabihin niya kaya inihanda ko na ang sarili ko. About your feelings. I appreciate it. Really. But I can't. I know. Pagputol ko sa kanya. Uunahan ko na siya dahil ayokong marinig mismo iyon sa kanya. Baka mas mahirap tanggapin kapag ganoon. Nauunawaan ko na hindi mo kaya ibalik sa akin ang nararamdaman ko. Hindi rin naman ako umaasa. Masaya na ako na nagawa kong umamin sa'yo. Thanks for being honest. Siguro ay maganda na rin hindi niya ako papaniwalain na kaya niya akong magustuhan. Masaya na akong malaman na narinig niya ang nararamdaman ko para sa kanya. Hindi na nagsalita si Briggs at ako na may matipid lang na ngumiti sa kanya bago mag-iwas ng tingin. Tiningnan ko ang aking daliri. Sa ngayon ay yun lang ang kaya kong tingnan. Narinig ko ang pagbuntong hininga niya. Narinig kong muli ang yabag ng kanyang paa kaya nag-angat ako ng tingin. Am I too rough last night? Tanong niya sa akin. Umiling naman ako. Oo pero hindi naman sa hindi ko yun gusto. It's fine. Sagot ko sa kanya. Nakita ko ang pagngiti niya sa sinabi ko. Tumango na din siya at tumayo na mula sa pagkakaupo sa kama. Kapag nagutom ka, you can order your lunch from the hotel staff, okay? If you need anything, just call me. Matapos niya sabihin iyon ay nagpaalam na siya at umalis. Kailangan na raw kasi niyang umattend ng conference. Nang makaalis si Briggs at maiwan ako mag-isa, sa kwartong iyon ay halos magpagulong-gulong ako sa kama habang inaalala ang lahat ng ginawa namin kagabi. We did it. And it's not just a dream. Hindi ako makapaniwala. Parang panaginip ang lahat. Parang sobrang imposible. Napahawa ako sa akin tiyan. I can still feel the tingling feeling whenever we both reach our climax. Napapakagat na lang ako sa akin labi sa tuwing naaalala ko iyon.
Nahiga pa ako ng ilang sandali bago tangkain bumangon at nang magawa ko ay agad na ako nagtungo sa banyo upang makaligo at makapaglinis ng katawan. Nagbihis na ako at muling nagpahinga para kung inaantok pa. Nagpatuyo na lang muna ako ng buhok at natulog ng muli. Nagigising lang ako kapag nakakaramdam ng gutom at kagaya ng sinabi sa akin ni Brooks kanina ay pwede naman akong umorder na lang sa hotel kaya yun ang ginawa ko. Matapos kong kumain ay nanood lang ako ng TV at pagsapit ng 3:00 ay nakaramdam na naman ako ng antok kaya't bumalik ako sa kama at muling natulog. Nagising ako nang makarinig ako ng ilang ingay sa loob ng hotel room ko. Iminulat ko ang aking mga mata at agad na sumalubong sa akin ang madilim na kapaligiran. Gabi na? Ganoong katagal ang naging pag-idlip ko? Babangon pa lang sana ako nang may mapansin akong anino sa harap ko. Nagangat ako ng tingin sa kanya at agad ko nakita sa Bricks. Pasalamat na rin sa liwanag na dala ng buwan ay naaaninag ko siya. Hey, did I wake you up? Inaantok pa rin ang aking mga mata na umiling sa kanya. Nakita ko ang kanyang pagngiti. Naramdaman kong gumalaw ang kama. Can I lie down beside you? Ngumiti rin naman ako sa kanya at tinanguan siya. Wala pa ako sa wisyong magsalita. Anong oras na kaya? Hindi pa ako nakakain ng hapunan. Pero dahil hindi pa naman ako nakakaramdam ng gutom ay hindi ko na iyon iniisip masyado. Nahiga si Bricks sa tabi ko. Amoy na amoy ko ang bango niya. Muli kong ipinikit ang aking mga mata para mas lalo kong mapahalagahan ang amoy niya. Nakaka-addict. Are you still sleepy? Do you need to stay here for tonight? Iminulat ko ang aking mga mata at tumingin sa kanya. Kailangan na nga pala namin mag-check out. Hindi na. Uuwi na ba tayo? Mag-ayos na ako ng gamit. Tinangka akong tumayo ngunit agad niya akong hinila kaya't napabalik ako sa pagkakahiga pero ngayon ay nakapatong ng aking ulo sa kanyang braso. Naramdaman ko rin ang marahan niyang paghaplos sa aking balikat. We still have enough time. Let's stay like this for a while. Dahil sa sinabi niyang iyon ay gusto ko tuloy siyang lapitan. Nasa harapan ko lang ang kanyang dibdib. Gustong gusto kong ipatong doon ang ulo ko at yakapin siya kaya lang ay nahihiya akong gawin iyon. Alam kong hindi kami maaari magkaroon ng relasyon at wala din kasiguraduhan kung magkakagusto rin ba si Bricks sa akin pero sa ngayon ay masaya na ako sa ganito. We cuddled that night. Hindi ko lang ipinahalata sa kanya pero sobra-sobra yung nararamdaman kong kagalakan. Kinikilig din ako kaya lang baka asarin niya lang ako kapag pinahalata ko sa kanya. Nang oras na para umalis kami ng hotel ay sinuot ko na yung sandals ko. Nakatungo ako at ang buong atensyon ko ay nasa paa ko. Naramdaman ko ang paghawak ni Bricks sa aking baba at dahan-dahang iniangat ang aking ulo para magtama ang aming paningin. The lust in his eyes is still evident. I wonder if he still wants to do that with me again. Nahihiya lang ako magtanong kasi baka nadismaya ko siya kagabi. Hey, do you still want to spend the night with me? Sabi niya sa napapaos na boses. Agad na bumigat ang aking paghinga dahil sa itinanong niya. Gago ba siya? Siyempre oo, sagot ko. Tumango lang ako. Ayoko nang ibukas ang bibig ko, baka kung ano pang masabi ko. Nakita ko rin naman ang matipid niyang pagtango dahil sa naging tugon ko sa kanya. Okay, sa kondo ko na tayo dumiretso. Tinalikuran na ako ni Bricks at mukhang may tatawagan sa kanyang cellphone. Maayos na ulit ang kondo mo? Hindi ko maiwasang itanong. Parang halos 1 linggo pa lang ang nakalilipas na mangyari ang pagsabog doon na. Gawa na agad? Ang bilis naman. Yes, and it's safer than before. Napangisi siya. Kung ano maibig sabihin ng ngisi niyang iyon ay hindi ko alam. Matapos niyang matawagan ang kung sino man sa kanyang cellphone ay agad na niya akong niyaya palabas ng hotel room ko at nagtungo kami sa kanyang kondo. Tulala ako kinabukasan. Binabalikan ang mga nangyari simula noong Webes. Hindi pa rin ako makapaniwala na nangyari lahat ng iyon. Bukod pa doon, ay, ayoko na lang mag-isip. Masyado na akong kinikilig. Hoy, nakikinig ka ba sa sinasabi ko? Halos makalimutan kong kasama ko pala si Elaine. Nakasimangot siya sa akin dahil siguro halatang hindi ko pinapakinggan ang sinasabi niya kanina. Sorry, ano nga pala yun? Ngumiti ako sa kanya para naman hindi na siya mainis pa sa akin. Bigla na lang kasi akong niyaya ni Elaine kanina na magkita raw kami. Wala lang, para mag-chill. Buti na lang at nakauwi na ako noon sa apartment ko. Kung hindi ay baka malaman niya pang sa isang bilyante din ako nagpalipas ng gabi. Ay naku, nakakainis ka. Kanina pa ako nagkukwento, hindi ka naman pala nakikinig.
Uminom siya ng iced coffee na binili niya bago muling samaan ako ng tingin. Ngumiti lang naman ulit ako sa kanya para mabawasan ang galit niya sa akin. Ayoko na magkwento ulit. Iritadong sabi niya sa akin. Ang haba naman kasi ata ng kwento niya kaya ganito siya kainis sa akin nang malamang hindi pala ako nakikinig. Hindi ko naman sinasadyang hindi pakinggan ang sinasabi niya. Kaya lamang ay masyado talaga akong occupied ngayon. Hindi na ako magsisimula sa unang pagkukwento. Nakakapagod kaya. But the thing here is, I'm dating Avion Brillante. Halos may buga ko sa kanya yung iniinom ko ring iced coffee dahil sa narinig ko. Agad kong ibinabae yun at nanlalaki ang matang tumingin sa kanya. Siya naman ay parabang proud pa dahil isa iyong achievement para sa kanya. Ha? Hindi ba't pinagsabihan na kita? Kailan pa? Paano nangyari yun? Sunod-sunod na tanong ko. Aba, marami talaga akong tanong para sa kanya at hindi ako matatahimik hanggat hindi ako nakakakuha ng matinong sagot mula sa kanya. Ano ka ba? Ang sabi ko nga sa'yo ay may hilig ako sa mga challenges. Basta, nagkukwento ka sa ako kanina, hindi ka nakikinig. Bahala ka mag-isip. Tinawanan niya pa ako na parabang kawalan ko dahil hindi ako nakinig sa kanya. Napairap na lang ako sa kanya at muling humigop ng iced coffee. Sana all. Sana lahat ng mga bilyante ay handang pumasok sa relasyon. Seryoso na ba yan? Baka naman isa ka lang pala sa mga babae niya, ha? Ayoko lang naman na masaktan siya kaya panay ang paalala ko. Bukod sa alam ko na mga babaero silang lahat ay sinabihan din ako ni Briggs na kung may ranking ng pagiging babaero sa kanilang magpipinsan ay si Avion ang rank 2. Si Bernard daw kasi ang top 1 spot. Sorry, pero he cut his ties with his other woman. Seryoso kami. I was so amused. Hindi ko ito inaasahan. Ano kayang nangyari? Dapat pala nakinig ako kanina. Pinilit ko sa Elaine na ikwento ulit sa akin ngunit ayaw na niya. Basta ang sinabi niya ay seryoso daw silang dalawa ni Avion. Kumunot ang noo ko. Ilang araw pa lang ata silang magkakilala tapos seryoso na yung relasyon nila. Hindi ako naniniwala lalo na't si Avion ang pinag-uusapan dito. Elaine, hindi ko na naituloy ang pagtawag sa kanya nang may lumapit sa kanyang isang lalaki at tinalikan siya sa kanyang pisngi. Laglag naman ang aking panga habang pinagmamasdan silang dalawa. There's no way. He's really here. Ay, tumayo si Elaine at binati ang kararating lang na sa Avion. Ako na may pinagmamasdan lang silang dalawa. Hindi ako makapaniwala na totoo ang sinasabi sa akin ni Elaine na silang dalawa ni Avion. By the way, I want you to meet my friend. Hi, Vienna. Natigil sa Elaine ang batiin ako ni Avion. Hindi ko naman alam kung ngingiti ba ako sa kanya o ano. Naguguluhan ako. Tumayo din ako at nagbigay galang sa kanya. Hello, sir. Ngumiti sa akin sa Avion habang si Elaine naman ay naguguluhan kung bakit kami magkakilala. Wala nga pala akong binabanggit sa kanya na kakilala ko ang mga bilyante. Cut the formalities. You can call me Avi. Ngumiti na lang ako sa sinabing iyon ni Avion. Tumungo ako kahit na parang nahihiya ako na hindi ako komportable. Ano ba naman yan? Wait, magkakilala kayo? Naguguluhang tanong ni Elaine. Nagpabalik-balik pa ang kanyang tingin mula kay Avi papunta sa akin. Oo naman. Broker namin sa Vienna. Paano hindi ko siya makikilala? Para bang natatawa pa siya habang sinasagot ang tanong ni Elaine. Ako naman ay hindi mapakali. Hindi pa rin ako makapaniwala sa nasaksihan ko sa harapan ko. Langya ka, Elaine. Sana all. Tumingin sa akin sa Elaine pero nag-iwas lang ako ng tingin sa kanya. Alam ko na gusto niya akong kurutin dahil wala akong binabanggit sa kanya. Siguro, iniisip niya lang na kilala ko ang mga bilyante dahil kilala ang pamilya ng mga ito. Tara na. May customer waiting. Tumingin sa akin sa Avion. Sumama ka na sa amin, Vienna. Pag-aaya niya. Tinignan ko namang muli silang dalawa. Naguguluhan sa kung saan sila papunta at bakit parang narinig ko na naghihintay ang mga pinsan ni Avion. We're going to eat lunch with his cousins. Ipapakilala niya ako. Elaine tucked her hair on the back of her ear. Ang gaga, nagmamaganda pa. Para naman akong natuyo ng laway sa lalamunan ko. Tinangka ko pang tumanggi pero hinila na ako ni Elaine. Naglakad na kami papunta ko na saan man ang mga pinsan ni Avion. Gaga ka? Bakit hindi mo sinasabi sa akin na nagtatrabaho ka sa mga bilyante? Bulong niya sa akin habang pinandidilatan ako ng mata. Nagtanong ka ba? Yun na lamang ang sinabi ko sa kanya. Inismidan niya naman ako. Nang malapit na kami sa isang restaurant ay agad akong tumigil. Tumingin sila sa akin at ngumiti lang naman ako. CR lang ako. Sabi ko sa kanila.
Palusot ko lamang iyon. Pakiramdam ko kasi ay makikita ko sa Bricks ngayon at kinakabahan ako makita siyang muli. Doon ka na mag-CR sa restaurant? Pinandilatan pa rin ako ni Elaine. Umiling ako at lumayo sa kanila. Itinuro ko yung malapit na comfort room. Mas malapit dito. Susunod na lang ako. Pagpapaalam ko sa kanila. Pinagbantaan pa ako ni Elaine na huwag ko raw siyang tatakasan at siguraduhin ko lang daw talaga na susunod ako. Humarap lamang ako sa salamin at panay ang pagbuntong hininga. Magkahalong excitement at kabang aking nararamdaman. Excited na makita ko ulit si Bricks at hindi ko na kailangang maghintay hanggang Lunes para makita ulit siya, pero kinakabahan dahil kasama namin ang mga pinsan niya. Isa pa, siguradong hindi niya inaasahan na magkikita kami ngayon. Nang kumalma ako, inaisipan ko na rin bumalik. Alam ko na naman kung saan iyong restaurant. Naglagay din muna ako ng lip tint para hindi naman maputla ang labi ko. Bukod doon ay wala na akong ibang ginawa. Naglakad na ako palabas ng CR at agad na nagtungo sa restaurant na sinabi nila sa akin. Huminga muna ulit ako ng malalim bago pumasok sa loob. Yes, ma'am? Bati sa akin na isang waiter. Ngumiti ako sa kanya at binabalak na sabing may kasama ako nang marinig ko na agad ang boses ni Elaine. Vienna! Dinambahan niya ako at tumingin sa waiter. Sinabi niya rito na kasama nila ako. Ngumiti kami sa waiter at naglakad na papunta sa table nila. Agad akong kinilabutan nang makita na nandito nga sila. Except for Bernard and that Xavian. Oh my, Vienna's here too. Ngumiti sa akin si Heaven at ang iba pa mga pinsan nilang babae kaya't ngumiti rin ako. Hindi pinapahalatang kinakabahan ako. Upo ka na sa tabi ko. Hinigit ako ni Elaine. And to my surprise, pinagigitnaan ako ni Elaine at the Bricks. Great, ang galing lang talaga. Alam ko na kanina pa ako tinitingnan ni Bricks pero mas pinipili kong huwag tumingin sa direksyon niya kasi kinakabahan ako. Kung anong dahilan bakit ako kinakabahan ay hindi ko rin alam. Napangiti ako kay Brina. Nginitaan niya naman ako at kumaway pa. Hindi ko na nagawa pang kumaway din sa kanya dahil sa kabang nararamdaman ko. Seryoso ka na ba, Abby? Kasi kung ipakikilala mo sa amin sa Elaine tapos ay lolokohin mo lang, makakatikim ka talaga sa akin ng sampig ah. Sabi ni Heaven habang nilalaro yung straw ng kanyang juice. Nagtawa na naman ang lahat. Nakatawa na lang din ako. Hindi ko kasi alam kung ano bang pinag-uusapan nila. Seryoso nga ako, ate. Bakit mahirap na hirap kayo maniwala sa akin? Halatang napipiko na si Abby. Siguro'y kanina pa siya pinag-aasar ng mga ito. Nabihag kasi si Abby sa ganda ko. Pagbibiro ni Elaine ay kinatawa naman ng iba. Ang ilan naman ay napansin ko ang pagniwi. Maybe they don't get the humor. Ganda ka? Bulong ko. Tama lamang na marinig ni Elaine. Napatingin siya sa akin at umakto pang sasakalin ako. Tinawanan ko lang naman siya. OMG, number 1 hater ko talaga si Vienna. Palibhasa, walang jowa ngayon. Sinamaan ko siya ng tingin dahil sa sinabi niya. Inaasar niya lang naman ako. Luka-luka talaga. Oh? Walang boyfriend si Vienna ngayon? Nadinig kong tanong ni Hattie. Bakit sa tono ng pananalita niya ay may kung ano ibig sabihin sa mga iyon? Wala. Break na sila. Kaya nga tinatanong ko si Abby baka may mairereto kami. Ngumuso pa si Elaine. Inrapan ko naman siya. Hindi ko kailangan ng pagrereto nila. Makikilala ko ng kusa ang para sa akin. Naku, ayoko magpakilala ng lalaki kay Vienna. Mahal ko pang buhay ko. Natatawang sabi ni Avion at umakto pang may mananakit sa kanya. Nagtawa na naman silang dalawa ni Hattie. Kumunot ang noo ko. Hindi nakuha ang pagbibiro nila. Tumawa rin ang mga babaeng pinsan nila at kami naman ni Elaine ay nagkatinginan. Parehong hindi nakuha ang biro nilang iyon. Kupad kasi. Ayaw pang kumilos. Obvious naman siya, hindi ba? Napatingin ako kay Sarah. Hindi ko alam kung sinong kausap niya pero nakikita ko na humahagikik si na Heaven sa sinabi niya. Tumingin sa akin si Sarah at nagkibit balikat lang. Ano ba yun? Pabulong naman. Hindi rin naman nagtagal ang tungkol sa akin at napunta naman kay Bernard. Wala kasi siya rito kaya naitanong ni Hattie kung nasaan iyon. Naku, huwag niyo ako simulan kay Bernard. May sariling mundo yun ngayon. Na-stress ako sa kanya. Sabi naman ni Sarah. Si Hara naman ay napapairap na lang din kapag napag-uusapan ng kapatid. Habang abala ang lahat sa pagbabato ng katanungan muli kay Avion, ay halos mapatalo naman ako sa gulat nang may biglang humawak sa hita ko. Nakaskirt ako kaya ramdam na ramdam ko ang kanyang kamay sa hita ko. Palihim akong tumingin kay Bricks na nakatingin lang sa mga pinsan niyang nag-uusap at para bang wala siyang ginagawa sa ilalim ng lamesa.
I remember saying to him last night that I'm giving him my consent to do whatever he wants with me. Kasi sasabihin ko naman agad sa kanya kapag ayaw ko ng binabalak niyang gawin sa akin. Kaya itong paghahawak niya sa akin ay may pahintulot ko na.